Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So komentaryo lang po natin ngayon yung pangyayari ngayon sa ating bayan. Kalunos-lunos po ang nangyari po sa buong Pilipinas, mga. Grabe po hagupit ng bagyo na si Owan, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating presidente na si BBM, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So tungyan yan po natin yung mga nangyayari sa kapaligiran simula nung pumasok ang bagyong Uwan dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Kasama pa rin ang Bisaya, Samar, Leyte. Kasi sa lawak po nito, halos buong Pilipinas po, mga kababayan. Tungayan lang po natin ngayon. Grabe po, tinan niyo. Yan po, grabe ang kalunos-lunos po. Pumasok na po sa bahay yung yung mga tubig galing sa dagat. Nung bandang 6, doon na po namin naramdaman yung hangin tsaka konting ulan po. Then bandang 9 na po, 9 to 10 hanggang magmadaling araw po. Ito po, ganda na po nangyari, sobrang lakas na po. Halos lahat po ng mga puno nagsitumbahan na po. At yun po, paglabas po namin kanina, ganda na po natnan namin, sobrang sirang-siraan na po talaga. At ayun po, kitang-kita rin po dito sa harap, nasira rin po talaga yung poste po ng kuryente. At di ko po alam, baka sa susunod na araw po bumalik ang kuryente dito sa amin. Hindi po ako nakatulog. Yung mga apo ko, sabi ko mag-pray tayo para hindi tayo mapan. Nakaupo lang ako, nag-pray sa Panginoon. Hindi ako nakatulog nung kasagsagan ng bagyo. Kalunos-lunos po. Isang resort po yan. Mga 8 feet po yata yung alo. Kasi binalita po na malakas ang darating na bagyo, kaya andito na po kami kaagad ngayon para yung pero mga gamit po namin nasa ibang na po sa may mataas na sa tita ng asawa ko, tapos iba nasa bubong. Kasi po tuwing bagyo po talaga dito po kami tumutuloy, kasi dito lang naman po ang namin kasi malapit po kami sa Sapa Kasi pagka tulad po mga nakaraan bagyo, baha, umaabot po lakpas tao yung tubig sa amin. Yan po mga kababayan, sa laki po ng bagyo na yan. Ito pa po, tingnan po natin ito pa, isa pa, mayroon po, marami po mga kababayan. Ito po muna. Yan. Yun na kanilang naranasan. Medyo nakakalungkot kasi sa ngayon ang dami pang nasa evacuation centers na hindi muna sila makakauwi sa bahay nila kasi malakas pa rin yung hangin, parang hindi nagbago. Kagabi sobrang hagupit ng bagyong Uwan, as in ngayon lang namin naranasan ito mula nung nagkamalay ako. Itong bagyo yatang ito ang sa tingin ko pinakamalakas so far. Umabot na sa mahigit 2,400 na residente ang inilikas sa mga evacuation center.
Lahat ng barangay mayroon silang naitalang lumikas, pero ang pinakamarami sa mga coastal area gaya ng Cabarwan, Narbacan, Baybay, Balawak dahil yan sa daluyong o storm surge. Sa ngayon, hindi pa pinapayagang makauwi ang mga Mabuti na lang kamo mga kababayan. Talaga nakapaghanda. Pati mga inikot po talaga ng mga ano. Kung nag-utos po ang kagalang-galang na presidente natin na mag-evacuate. Mabuti na lang kamo, walang party ang presidente natin ngayon sa panahon nito. Kasi katatapos lang po ng bagyong Tino, katatapos lang din ang party niya. Ngayon, nung pumunta siya sa Cebu, binigyan ng tig 10,000 yata para makapag-build up ng bahay yung mga na apektuhan ng bagyo. Sasapat ba yun, 10,000 sa mga pagbuo ng isang bahay, mga kababayan? Tuloy lang po natin itong mga nangyari sa kapaligiran natin, mga kababayan. Location namin ay Barangay Gupak, Ipakulaw, sa bahagi ito ng probinsya ng Aurora. At makikita po nyo itong hilera ito dati ng mga bahay nakatirik sa gilid malapit sa dagat. So ngayon po ay makikita nyo talagang wash out. Wala po natirang nakatayong mga bahay sa lugar na ito. Mga 5 bahay po yan na wash out, na napakalalaking hampas ng alon, yung tinatawag natin storm surge. Yung mga bahay po na bahagi nila, nandito po napunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Yan, dito po dinala ng napakalalakas na paghampas ng alon. At doon po sa may bandang ron, may bahagi ng kalsada na gumuho, kaya hindi po makadaan patungo sa dinalungan area, kasiguran area. So yan po, bumalik dito ngayong umaga ang mga may-ari ng bahay na wala na silang nadatnan. At isa sa may-ari ng bahay na ito, si Nanay Jenny Andres. Opo, kayo po ang isa sa may-ari ng bahay. So pagbalik po nyo, ganito na po. Yan, mga kababayan, kalunos-nunos na pangyari sa ating bayan, mga kababayan. Nakabahan Yan po. may ano din, takot din kasi syempre hindi mo naman malalaman kung malakas or sobrang lakas. Kaya talagang kinakabahan talaga kami, lalo na may mga anak po ako, tapos yung asawa ko namamasada pa. Kaya talagang evacuation center talagang bagsak talaga namin. Pong sitwasyon. Opo, sobrang nakakalungmo. Wala na yung tutuluyan namin. Hindi namin alam kung saan kami tutuloy ngayon. Kung sinong Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi nga, wala na silang matutuluyan eh. Saan pa sila tutuloy ngayon? And yet, bibigyan lang ng presidente yan ng 10,000. Sa tingin nyo kaya, kasya yun? Mga kababayan, sa pangyayari pong ito sa ating bayan ngayon, napakalupit po, mga kababayan. Sobra na po ang dinanasa na mga dilubyo na inabot sa ating bayan. Samantala, ang mga namumunungkulan sa gobyerno natin, nagpipiesta sila sa pera ng bayan. Ayun, ang iba lumuluwas pa sa ibang bansa para lang makaiwas sa bagyo dito sa Pilipinas. And yet, ang mga kababayan nila rito na nandito lang sa Pilipinas, iniiwan nila. Yan ang nakakalungkot na pangyayari, mga kababayan. Tuloy lang po natin itong interview ng isang presidente dahil patuloy pang nakakaranas ng mga pag-ulan at hangin na may banta pa rin ng storm surge o daluyong sa mga coastal area dito sa Santo Tomas, La Union. Puspusan din ang isinasagawang clearing operation sa municipal o ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santo Tomas sa mga humambalang puno at debris sa kalsada. May mga kawan ng at poste ng kuryente, internet cable din na nakahambalang sa kalsada. Yan, mga kababayan. Natatandaan naman po natin na ang sabi ng presidente natin doon sa Cebu, ang pinag-ahandaan ng mga local government ay ang storm surge. Ngayon, ang nangyari po doon sa Cebu, landslide po ang nangyayari, mga kababayan. Bakit parang pinaglalaruan ng tadhana si BBM, mga kababayan? Samantala, dito na nangyari sa Luzon, storm surge po ang nangyari dito. Mga bahay na sa tabing dagat ang naapektuhan. Wala naman, kami, apektado din kami ng baha, pero hindi naman talagang malala.
mga kababayan. Yun ang nakakalungkot dito. Para bang pinaglalaruan ng panahon si BBM, mga kababayan. Dito, mabuti na lang at nakaisip niya na mapaghandaan ito, maipabakwate yung mga tao na nandoon sa tabing dagat. Maaga pa lang, mabuti wala siyang party na inatinad ngayong bagyo na uwan, mga kababayan. Siguro, kagagaling lang niya doon sa Bagyong Tino, katatapos lang din bago siya nakapunta doon, almost 3 days na nakalipas bago siya pumunta ng Cebu. At ngayon, bago siya siguro lumuwas ng Manila, parating na si Uwan. Kaya po, doon sa Cebu, ang sabi niya, ang storm surge ang pinaghahandaan ng mga local government doon sa Cebu. Pero, yung mga napektuhan po, hindi naman po sa tabing dagat eh. Ang napektuhan po, yung sa tabing ilog, mga kababayan. Paano siya naghahanda sa storm surge? Samantala, ang tubig nagaling sa bundok at ang buhos ng ulan at ang nakakalupit doon sa Cebu, may kasamang putik na bumaba papunta sa siyudad ng Cebu. Ng Talisay, ng Liluan, ng Konsolasyon, may kasamang putik po, mga kababayan. And yet, ang pinaghahandaan nila doon, ang storm surge kuno. Dito, sa Luzon, ang nangyayari dito, storm surge po ang tumama dito. Meron namang baha ng malakihan kasi nga, ang ginawa naman ng mga dam dito sa Luzon, maaga silang nagpakawala ng tubig. Yun lang talaga ang maganda nilang ginawa. Makapag handa dito sa mga tao na ma-evacuate yung mga tao papunta sa evacuation center. Yun po ang nakakalungkot na pangyayari. Parang pinaglaruan po ang ating presidente sa kanilang paghahanda. Ang hindi nila napaghandaan dito naman sa Luzon ay ang storm surge na pangyayari. Doon sa Visayas kuno, naghanda ang mga local government sa storm surge. Pero, ang nangyari doon, baha galing sa bundok at tulay na umapaw ang tubig kaya naapektuhan yung nasa Talisay City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, at Konsolasyon, Liluan, hanggang Sugod, hanggang Borbon, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ng presidente natin, storm surge daw ang pinaghahandaan nila. Samantala, yung mga biktima ng mga bagyo doon sa Cebu, galing sa malayo sa tabing dagat. Dito, ang mga biktima dito sa Luzon, storm surge. Ewan ko lang kung anong pinaghahandaan nila rito. Ang maganda lang dito, nagawa niya, maaga niyang na-evacuate ang mga tao at maaga nagpalabas ng tubig ang dam. Yun ang magandang naging desisyon dito ng Pangulo. Palakpakan natin siya. Dahil wala siguro siyang party na inatinad mga kababayan. Palakpakan po. Yan ang kalunos-lunos ng pangyayari dito sa Central Luzon at Northern Luzon, mga kababayan. Malupit po itong bagyo na ito. Talaga pong hindi po nilulubayan ang gobyernong ito. Dahil ang mga kawatan sa gobyernong ito, ayun, hindi takot daw umuwi dahil may papatay daw po sa kanila, mga kababayan. Pero hindi nila naisip yung mga ninakaw nilang pera na hindi nila pinagawa yung mga proyekto, ginawa man, substandard pa, daan-daan ang nagkandamatay na tao at maraming mga tahanan na nasira, maraming ari-arian, mga pinundar na mga OFW na ilang taong pinagsisilbihan sa ibang bansa na wash out lang ng isang araw. Yan ang nakakalungkot dito, mga kababayan.
O hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.